Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon, hanggang apo ninyo sa... alam mo, demokrasya to. In order to, you know, you want to stay in power. Hindi na ganun nga ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may eleksyon para kung ayaw ng tao sa iyo, mapalitan ka. So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. I still hold faith with the President, honestly, kasi in my experience no, working with the former President, no, lahat gagawin niya. I mean, okay, pag lumapit ka sa kanya at humingi ka na ng tulong, no, nagsusumamo ka na, gagawin niya talaga lahat. So, yun ang measure ko kasi, alam ng mga kaibigan ko yan, na closest to me, yan ang measure ko sa isang lalaki. Pag masarap sumbungan, yan talaga. Kasi hindi ako sumbungera, eh. Hindi ako, I really fight my own battles. Yung gustong-gusto ko yung buntot ko, hila ko. Hindi ako humihingi ng tulong kahit na kanino. No? So, I think the former president knows this about me. So that when I go to him, ibig sabihin said na ako and I really need your help. No? So, this is maybe where my faith in our president, Bongbong Marcos, comes from. No? Because I know what it means when you say president. Diba? President means a man of character and strength and the defender and protector of the oppressed, no? And definitely, SMNI is being oppressed right now. Wala man lang, I mean, the shame of not even giving us a reason for an indefinite suspension, di ba? I mean, wala man lang kahihiyan for that, no? So anyway, parang for me, if this, when this reaches the president, and we know it will reach his ears because they do monitor SMNI, no? So, I have great faith still in our president that he will be the president that he ought to be, that we always prayed for, no? Na he will be there and whatever his imperfections may be, he will still be the president kasi napakahalaga ng freedom of the press. And I cannot help but really think, no, yung sinabi ni George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it, di ba? And this is one of the mistakes of the earlier Marcos administration, yung pambubusal sa freedom of the press, di ba? Pambubusal nila yan. And there's going to be a repeat of it at this time in the world's history, in this new cataclysmic chapter in the world's chapter history where it's now definitely the age of information. Na paano mo pagbubusalan yan? Pilipino, lalaki ng mga bunganga, no? Pilipino. Yeah. So, I hold faith with our president. And I don't think so, ma'am, that he will make it a legacy na siya lang ang Pangulo ng bansa na bumusal at pinayagan ang pangbubusal sa isang malayang pamamahayag na siyang dapat niyang talikuran na legasiya o mga alaala ng nakaraang administrasyon ng kanyang nasirang ama. Sana ay huwag niyang kalimutan yon. Yeah, correct. Make a legacy. Yeah. Correct. While you have the time to correct, please, Mr. President, this very scandalous, erroneous, abusive, illegal order na ilalabas ng NTC for indefinite suspension against a legitimate media na hindi po kalaban ng bayan, hindi po ninyo kalaban ito. Alam mo yung mga nagsasabi, no, Eric, no, wherever information you got it, that kaaway tayo ng gobyerno. Nobody defines me, nobody defines us, no. Well, me, I can speak for myself personally. I don't let anybody define who I am. I know sincerely that I am a fierce defender and protector of our people and of our government. Sino ba kaaway ng gobyerno? CPP, NPA, NDF, no? And what have we done here? That's the track record. We've given our lives to the destruction of the #1 enemy of the government. So don't tell me who I am. I know who I am. I am the friend of the government. And we will remain to be so. Na bubuhos sa lugar po na kinikilusan ng mga NPA sa katutubo ng mga komunidad sa Davao upang ang pundo ay umakyat papunta sa NPA. So that's how, Brother Franco, very important para sa CPP, NPA, NDF
ang bureaucracy infiltration operations. At ang mukha na yan ngayon ay ginagawa ni Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas. And they should be equally targeted for terrorism investigation, designation, and other related legal actions to be undertaken by our government. Correct. Eric, when listening to you like that, parang it feels so almost hopeless na kasi it's the infiltration of the government bureaucracy kasi malaki ang gobyerno. Tapos nandyan sila, no? I mean, ako kilala ko yung sino yung mga yan, di ba? So, ano yung solusyon dito? Ano yung solusyon para once and for all, we can cleanse the ranks of government of these communist terrorists who are out to destroy government from within. No? Ang isa dyan, ma'am, ginagampanan natin ng libre. Ini-expose natin sila. Yeah. Binubunyag natin sila, nagtataya tayo ng buhay, tangal, karangalan, at personal comfort so that the people will be informed and the government will be guided. Yeah. Isang bahagi lang kami. Ang tanong ni Ma'am Lorraine, hindi na namin yun kayang gawin. Ano yun? Law enforcement. Yeah. Legal action. And strong, decisive case build-up so that they will be put in jail Kasi at managot sa batas. Kasi ano, isang character ng CPP, NPA, NDF ay very sneaky sila pailalim, no? So maganda na sinabi ni Secretary Lagues na yon, very malinaw clear, yan. di ba? But that's from the national level. When you go down to the local Isa pa level, yan. it's very different Isa pa kasi yan. napapasukan na sila nito mga operators nila, no? Therefore, iba yung sitwasyon at maraming challenges na pwede nilang, like when I was at the DSWD, no, when I attended that webinar, sino nandun? Di ba si Sunny Africa? Yes. Paano siya nakapasok doon, di ba? Of course. Siyempre may mga tao sa loob ng DSWD na pinasok siya. Di ba? So, Tama. yun yung napakalaking challenge and that's the one of those things that really kind of confound me kasi pero malaking bagay pag na proscribe na sila, no, at saka all that. No? At hindi tayo tumitigil, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sa Yeah. pag-expose. Correct. Kaya Yeah. baka tinatanong nyo kami, bakit kami bumabangon araw-araw, hindi pa kami napapagod. Napapagod physically, emotionally, psychologically, pero wala kaming ibang pwedeng gawin. Ito ang tamang dapat gawin eh. If we stop doing things like this, sino pang magsisiwalat? Sino pa mag-educate sa mamamayan? Sino pa magbibigay ng guidance sa pamahalaan? Libreng-libre sila, kaya nagsabi ni Teddy, dapat wala ang SMNI kasi yun daw ang dapat mangyari. Sabi ni Ma'am Lorraine, para sa kapakanan nila. Kasi Oo. gusto nilang wala nagsisiwalat sa kanila. Oh, so in other words, na-figure out na yun ng CPP na kami yung nagsasalita Exactly. dito, di ba? So, kailangan talaga patahimikin kami. So, gumagawa sila, nagmamanipula sila na para patahimikin kami dito. Kung Tama. kaya suspended ang account ng SMNI. suspended ng programs namin and all that, di ba? So, mahalaga sa CPP na patahimikin kami. Pero, tama din ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, for how long na mag-antay tayo, Yeah. patience is a virtue, Yeah. pero hindi It rin can tayo also be a vice. Pwede maging bisyo din Yeah. kasi para magiging kampante ka na bahala ng government yan. Kaya kami dalawa ang aming pinapanawagan dito nila Brother Franco, Ma'am Lorraine at ako sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI. The government must always be reminded. Yeah. At hindi po mali yan na gawin natin. Yeah. At hindi rin po yan kalabisan o parang adelantado na parang kami ay nagmamarunong, nagmamagaling. No. No. That is part of our good citizens' duty. That is part of our commitment in loving our country to make the government be given correct information on how to effectively use the law dito sa mga kalaban ng pamahalaan at mamamayan na sa matagal na panahon iniikutan ng batas. Binubutas ang batas. Binabaliktad ang batas, ginagamit ang batas at niluluto nila ang pamahalaan at mamamayan sa sariling mantika natin inside our own government. At yan ay nangyayari lamang sa Pilipinas. Only in the Philippines na nangyayari yan. And I think that kasi napakatagal na nila, nakasanayan na natin yung samok nila, yung ingay, yung gulo nila, no, na talagang yung pangbababoy nila sa Pilipinas, nakasanayan na natin yan. No? So, kailangan gumising tayo at sabihin niya tayo sa ayaw na natin ito. Exactly. No, so yun yung sinasabi namin. Ang taong bayan, nakikita naman namin kasama na natin, no? Kasama na ng gobyerno ang taong bayan pagdating diyan sa pagtanggal ng pagmumukha nila Teddy Casino sa Pilipinas, no? We are one already in this. Ready na ang Pilipinas.
In fact, ginagawa na ng taong bayan yung napakadami talaga ng alahati, no? Wala nang active guerrilla fronts, tapos nangalahati sila sa Kongreso. Ibig sabihin ng taong bayan, talagang lumalaban na kayo. Pero ngayon, ang gobyerno kailangan gumalaw with a sense of urgency. Huwag yung kasi nasanay na tayo na nandyan sila, pabayaan na natin. But now, we have everything in our hands. No? Nandyan ang anti-terrorism law, andyan ang NTF-ELCAC, di ba? Nandyan yung mga opisyal na nag-zero na yung active guerrilla fronts, pero hindi pa yung tapos. So, the government, no? That's why I like na yung direction ng legal cluster at saka ng former president. Sana mangyari yun. Ulanin natin sila ng mga kaso. No? Correct. Ari. Yes, correct, Ma'am Lorraine. At syempre, kung ating titignan sa mahigit na 50 taon, administration by administration, lumilipas yan. Pero ang CBP, NPA, NDF, ay nariyan lang yan. They thought that, okay, after Duterte administration, tapos na ang ating laban, we can get back. We can get back on track. Pero, dun sila nagkamali. Bakit? Also, part of it, the Duterte is there and SMNI is we're holding our line to continue the fight. Okay, can I be honest about that? Hold on. Can I just be honest about that? Because we talked about this, no? We're very tired. We're very tired of this, no? So, tinuloy yung laban, totoo yan. Pero ano nangyari, di ba? Na-detain pa kami illegally. No, yung mga dating kakampi, yun ang umaaway sa amin ngayon at nagpapatahimik at sinesensor tayo dito. Sinusumbatan pa, no? Yun yung kahirapan na nangyari dito. Hindi na siya katulad nung panahon ni President Duterte na talagang maliwanag nakalaban ang CPP, NPA, NDF. Ngayon, sino ba ang backer ng mga ito? Ang Speaker of the House. Very powerful. Pero buti na lang, ang Speaker ngayon, siguro, hopefully, no, kumalma na. At saka siguro nakita niya dahil kinakagat na yung kamay niya ngayon itong nila Raul Manuel, di ba? Pero sa totoo lang, pinapatahimik tayo, no? Suspended ang SMNI at ang iisang programa na diretsong lumalaban sa CPP, NPA, NDF, no? So, yun yung totoong nangyayari dito. At yun yung na nakikita ko na yung protracted war, yung tumatagal, lalong tumatagal. Sa pagkaganyan, ang pananaw ko dyan, hindi pa rin sila talo dahil napapatagal pa nila. So tapusin na natin ito. Lumalaban tayo para tapusin ito, hindi para patagalin. Actually, mga nakasama namin ni Ma'am Lorraine, total prangkahan na ito. Tumahimik sila lahat except for several few. Alam namin yung mga active officers in the AFP and the PNP, hindi nila kayang lumantad. Sapagkat nga aktibo sila, may chain of command. Although hindi naman si Presidente Marcos nag-order ng pagkakulong namin, doon naman yun sa Speaker of the House, pero alam natin kung gaano siya kamakapangyarihan. We didn't